20 taong bank records kinwestiyon ng legal experts. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni partner Hannah Jane Sancho. Matapos aprobahan ng Senate Impeachment Court ang ilang subpoena requests para sa bank records, income tax returns, SAL at AMLAC reports, umusbong ang iba't ibang legal na usapin mula sa lawak ng mga dokumentong maaaring hingin sa paggamit ng Ombudsman jurisprudence bilang batayan hanggang sa partisipasyon ng settled judges na nasa detention. Magkaiba man na naging pagsusuri ng dalawang legal experts, kapwa nilang iginit na dapat may malinaw na limitasyon ng mga dokumentong maaaring ipasabina ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Dr. Melissa Loja, isang legal expert at may akda ng mga pag-aaral, Comparative Constitutional Law, na nailathala sa International Law Journals ng Oxford University Press. Hindi dapat malagay sa alanganin ang trade secrets ng mga negosyo sa paglalabas ng income tax returns. Samantala, sinabi naman ni Legal and Public Policy Expert Attorney Frederick Michael Farolan na questionable ang lawak ng subpoena na humihingi ng halos 2 dekadang bank records upang magtakda lamang ng tinatawag na financial baseline. The purpose of the secrecy, confidentiality of the ITR is not really about the privacy of the taxpayer or even the corporation. It is all about trade secrets. And that is connected to a constitutional right that's even oftentimes higher than the right to life, and that's the right to private property. The right of a business to its trade secret stems from the right to private property. Once the government itself breaches that trade secrecy, wala, bagsak ang investment confidence sa economy natin, sa political or governmental system natin. So that's the point about the IPR. Ayon naman kay Farolan, pagamat inaasahan na niyang maglalabas ng subpoena ang impeachment court, hindi umano malinaw ang legal na kaugnayan ng mga financial records bago pa man maging vice president ang respondent sa kasalukuyang impeachment proceedings. Ang hindi ko lang inaasahan ay yung pumayag ang Senado bilang impeachment court na kalkalin o ilabas yung ganong kahaba na panahon ng sinasabi nila na dapat mula 2007 hanggang 2026 yung bank records na kakalkalin. Bilang abogado, medyo doon napataas ang kilay ko. Kasi hindi nilabas o hindi naman klaro kung ano talaga yung relasyon nung panahon na hindi siya vice presidente dito sa impeachment case. Dagdag pa ni Farolan, kung layunin lamang ng impeachment court na matukoy ang panimulang yaman ng respondent bago ito naging vice president, hindi na umano kinakailangan balikan ng halos 2 dekadang financial records. Kung yun lang ang pangangailangan, pwede na siguro at least 2 years before being vice president, may establish mo na yung baseline na yun. Bakit kailangan halos 2 dekada ang kailangan mong kalkalin at kinakailangan mong ipalabas para patunayan mo lang yung fact na ganito siya kayaman nung tumungtong siya bilang vice-presidente. Para kay Attorney Farolan, hindi rin dapat gamiting batayan ang mga jurisprudence sa ombudsman upang palawakin ang saklaw ng ebidensyang maaaring tanggapin sa impeachment trial dahil magkaiba ang layunin at saklaw ng 2 uri ng paglilitis. Hindi pwedeng i-apply ito dito sa impeachment case kasi nga ang impeachment case specifically designed to remove an impeachable officer for impeachable offenses committed while she was holding a position which was impeachable. Hindi naman yun yung sitwasyon sa ombudsman eh. Diba? Sa ombudsman, may ginawa ka mali, paparusahan ka namin ang prescription period 20 years. So within 20 years, pwede ka namin kasuhan dyan. Okay. Dito sa impeachment, ang sinasabi, pag ikaw ay nagkasala, ginawa mo yung impeachable offense at impeachable official ka, nung panahon na ikaw ay impeachable official, yun lang yung sakop namin. So hindi siya, it's like comparing apples and oranges. Samantala, iginit naman ni Dr. Melissa Loja
na may batayan sa mga naunang impeachment rules ng paglahok at pagboto ng isang senator judge kahit mayroon itong valid na dahilan ng pagliban, kabilang ang detention. Aniya, hindi maaaring magkaroon ng magkasalungat na interpretasyon sa iisang probisyon ng konstitusyon. So you cannot have two disparate or conflicting interpretations of the same constitutional provision. Habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, inaasahang magiging sentro ng susunod na mga pagdinig ang usapin na may kinalaman sa admissibility, relevance at saklaw ng mga financial records na pinapatawag ng Senado. Gayon din ang magiging epekto ng mga ito sa pagresolba ng reklamong may kaugnayan sa umano'y unexplained wealth at iba pang nakasaad sa articles of impeachment. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMA News. Partner News Blast. DZRD.